ang laan yan eh. Hindi naman nila asahan nila yan eh. So magagawa pa sila ng batas yan, mga LGU. Ilang ano pa yan, ilang linggo pa yan, ilang buwan pa yan bago makuha nila yung budget nila sa LGU. So ito ang pinakamabilis. Yung galing sa national, ito talaga ang, pag sinabi ng Pangulo, itong ibibigay talaga agad yan. Kasi may budget para dyan ang kalangan. So, kung saan galing, malaman natin yan. Kaya yung mga iba, yung pabor-pabor, whatever, kay busy, whatever, at binabatikos, ano na lang yun, siguro hindi sila nagbabasa. Dapat talaga magbasa sila para malaman nila kung ano ang function ng national. Ang national ba, ang function niya sa kalyado na niya? O ang national ba, function niya, kung mayroong mga Santa exclusive lang ba sa Luzon, sa Ilocos? O sa Baluarte niya sa Norte? Hindi gano'n. Siguro, yung mga ganyan mga bumabatikos, ulalo lang siguro sila. Yun ba? Okay? Ayan, maliwanag yan ha, doon sa mga eavesdropper. Hi. Oh, go ahead, Johnny. Uh, what's up? So this is my so this is my other account. So I think na-move ko kasi there's something wrong in my main account. Okay. So about that, can I ask you questions to you, Chief? Oh, go ahead. Ano yung question mo? What are your takes on the ano ba yan yung statement mo sa yun kay Aguinaldo? Eh, Ah, yun ang napansin ko lang. May mga nagsasabi nga na yung kay Aguinaldo, napapansin. Unang-unang, alam mo kasi ako, ma-research ako sa matandain ako eh. No? Emilio Aguinaldo is just one of those people na presidente, yun lang, Awit Cavite, yun lang. Tapos, nung 2018, ang nakita ko lang yung dyaryo na tumakbo pala siya as presidente labang kay kay Emmanuel Quezon. At dyaryo yan ha, parang bulletin today, pero sa Tagalog, sakdal. Pwede nyo yung i-verify, ihanap nyo kung ano yung sakdal na yan. Hindi ko alam kung anong edition. Kung for whatever reason, yun ang ano, kasi ang mga hinahanap ko, yung mga historical ano yun ang doon napunta yung ano ko nabasa ko yung sakdal kung paano tinitira ng dyaryong yan, si Quezon, si Aguinaldo, kung sino-sino, marami pa eh. Pero yung dalawa lang ang nag-stick sa aking ano kasi may mga pangalan sila. Ngayon, yung sa General Luna, kaya ako nasabi yan dahil lumalabas doon, yung kung sino, magaling yung director eh. At saka yung General Luna, isa sa mga pelikulang gustong-gusto ko. Yan, yung una nung pinagsasabi ni ano, yung Bayan o ano. Ganyan. So, lumalabas di ba, napatay si General Luna. the reason why I like General Luna, I remember watching that movie like years ago. Ano eh? Uy, ikaw na Kuya Bong, your turn. So, dagdag ko lang yung issue ng Mindanao Railways, Oh, yeah. Mindanao Railways, 2022 pa lang, meron ng budget yan para doon sa ROW, Road Right of Way. So may acquisition na yan dyan na dati yata sa 80 million ata, hindi ako nagkakamali. At saka nitong bagong lumabas itong 2023, another 80 million. So ngayon naman, meron naman another 80 million ata pa 2024. Kasi ang obligasyon kasi ng gobyerno, bago maghanap ng investor, lilinisin mo muna yung dadaanan ng railway. So, ano yan, obligasyon ng gobyerno o ang estado para bayaran yung sinong madadaanan. So, Which is nila phase 1. Which is part of phase 1. Phase 1, phase 2, tapos na. Ang phase 3 na ngayon, yun yung tinatawag na feasibility. Meron ng pumirmo dyan ay India para gumawa ng feasibility. Yan ang pinakamagastos eh. Yung feasibility kasi kukunin mo lahat yung yung BOQ, Board of Quantity Materials, lahat. Kung may ilan ng taong tatrabaho at gano'ng kahaba ang trabaho at anong ilalagay dyan, semento, graba, lahat ng mga materialis, nakalagay yan doon. So para makita nyo kung yung budget na ba yun na sinasabi ng gobyerno ay sapat doon sa 81 billion pesos. Yun yung nandun yung at saka malalaman din doon yung gastos na yon ay kung ilan ang makikitang ROI o ilang taon. Oo, yun yung pinakamahirap sa lahat, yung feasibility study. May pumirma na. Naipost ko na ng nakaraan yan, nung Monday yata. Oo, Monday, naipost ko na yan na taga-India ang at
Anong law office yun na somewhere rin doon sa Mindanao ata, para doon sa Mindanao Railways, para gumawa ng visibility study. So doon malalaman niya, magastos talaga yung visibility study kaysa doon sa road right of way. Talagang napakadugo niyan. Kasi susurvey mo yung lugar, kukunan mo yung sa longitude, latitude, saan dadaan yung riles, ganito, ilan ang magagastos, ilan ang taong sasakay, kukuha ng mga data yan, sa mga bawat kalapit bayan, kung ilan ang sasakay, kung saan nagkatrabaho. Ang dami yan, isang taon, 2 taon, kukulangin dyan sa feasibility study. Ngayon, kanina, doon sa inaugurasyon, doon sa buhangin, magkaroon ng tubig, nagsalita ng Pangulo na hanapan ng ngayon. Ngayon pa lang, nagsalita na siya. Inaatasan niya ng NEDA, inaatasan niya ng Department of Finance, at inaatasan niya ng DOTR na maghanap na ng para sa mag-invest dyan o kung sino man. Para habang ginagawa itong feasibility, para mabilis ang turnover. Hindi yung kung kailan matapos ang feasibility studies, kaya maghahanap ng investor. So, ibig sabihin ngayon, na inaagapan niya na. Kasi may kontrata ng gagawa ng visibility. So, ang susunod niyan, ang phase 4 niyan, ito na yung tinatawag na implementasyon. Bong, ito yung criticism dyan ni Wokinam. Okay? Para maliwanag ha. Kasi ang sinabi ng Philippine News Agency, it's the first phase of the Mindanao Railway Project is set to begin with pre-construction activities in Davao. Okay? Kasi kung minsan di natin alam, magaling ba ang communications group natin? Nanloloko ba? Nagsisinungaling ba para mapabango ang presidente? Ayon kay Wokinam, pre-construction activities is euphemism for walang pera pero kunwari may ginagawa kami. Okay, ha? Katulad ng mga sinabi mo, ganyan-ganyan, itong mga ano ng mga kakampures. Pre-construction, right of way, which was done by the last admin, only reported by Secretary Jaime Bautista. Kasi at this point, obvious na walang galaw ang proyekto. Okay, at sagot uli ni Wokinam, si Pifit, kung ano man yung pronunciation, psst, ganyan, ganyan. Achievements from previous admin's momentum. At bumanat naman si I am not Sherry. In short, petics. Yan ang sinasabi nila. Pagkatulad ng sinasabi mo nga, yung ano na yan, pag binasa mong maigi, kung anong mga ginagawa at kung paano yung phase 1, kung ano yung iaanin sa right of way, kung paano ang future planning sa mga commercial na dadaanan at kung ano-ano pa, yun ang talagang nangyayari. Pero ayon sa kanila, ito okay. I suspect we'll have a groundbreaking pretending construction is commencing. So credit will go to this administration. It will take a Duterte 2028 to see it to fruition. Yan ang sabi. Sa tingin mo ba, abutin pa tayo ng 2028 bago masimulan yan? Sa mga nakikita mo at nababasa mo ng mga ODA at saka yung mga baka pasukin ng US na tinitira naman nila ng sinasabi, wala namang binatbat ang US railway system. Nagkakaroon pa nga ng problema. Okay? Galing din yan kay Wokinam mga last month. At kung kanino pa, bakit daw tayo aasa sa US na wala naman daw binatbat na nagkakaproblema nga sa railway system. Ay, ang Japan ba, bumitaw, di ba? Nag-offer din ng Japan? Oh? Hindi kayang suluhin ng Japan yan. Hindi ko lang alam kung yung in-offer nila, yung phase 1 o yung kabuuan. So phase by phase lang, conforme, hindi lahat. Kasi ang kabuuan kasi niyan is 1,500 kilometers yan. Ikot din hanggang Cotabato, Zamboanga, hanggang dito sa Iligan, Bukidnon, tapos babalik naman dito sa papuntang Surigao, Butuan. Okay. Ikot yan ikot 1,544 kilometers lang. Hindi ko lang alam kung nag-back out ang Japan, kung in-offer sa kanila ng yan. May nag-suggest. Go. Bakit matutuloy ang Mindanao Railways? Unang-una, magkakaroon tayo dyan ng mining activities regarding sa processing zone sa Surigao. Unang magtayo ng processing plant ng nickel para sa EV battery, si Ramon S. Ang China magtatayo din. Ang Amerika magtatayo din. Ang South Korea magtatayo din. So, ano ang pinakamabilis na mode of transportation para ang produkto nila ay maidala nila sa syudad? Ano ba ang pinakamalaking syudad dyan? Kundi yung Davao City.
So, ang Davao City, itong Tagum, may nabasa ako dyan eh. May nabasa ako ng isang araw, hindi ko pa lang na-post. Mayroong Tagum dyan na 1,000 hectares prepared for PESA zone. Hindi ko lang alam, meron na siyang existing ngayon, hindi ko lang alam kung kukunin lahat yun. Kasi private firm yun eh. So, yun yung ano, kasi alam naman natin, ang pinakamalaking magiging business center sa buong Mindanao ay Davao City. So, saan sila magtatayo ng planta ng processing? Eh di siyempre, doon mismo sa malapit sa syudad. Okay. Bong, may... Ng processing plant na malapit sa bundok, baka mamaya, pag malapit ang insurensiya, ay bubumbahin yung planta. Eh kung nandun yan sa malapit sa syudad, at wala talaga kasi malaking patag yung Davao del Norte eh. Pag-mail, ang laki niyan, hanggang dito sa Davao de Oro, malalaki ang patag dyan. At saka insurgency fee na yan, patagal na. So panahon po ni Duterte, ni Tatay Digong, insurgency free na yung lugar na yan. So, ang mode of transportation dyan, na pinakamabilis, pang Surigao, Butuan, kung magpatayo ng planta dyan ng nickel, kasi yan ang pinakamalaking deposit ng nickel sa buong Pilipinas at pangalawa sa buong Asia at panglima sa buong mundo, ay ang posible talaga na matutuloy ang railways para lahat yung mga ore ikakarga sarili sa tren at dadalhin kung saan yung processing plant. Yan lang kasimple yun. Bong, 2 months ago na pag-usapan na yan, on a side comment lang, binanggit ni Jay ang parang tulong ni o pinangako, hindi ko malaman kung ano yung specific words, that the president is dead set to make sure that the Mindanao Railway happens to support the Duterte legacy para sa Mindanaoan people. May kumontra, hindi naman daw legacy daw ni Duterte yun. At Mindanao should be able to do that on their own. At meron namang sinabi si Jay no, na yung mga communities ng mga Muslims at kung saan-saan pa sa buong Mindanao, para dyan sa right of way is nakausap na at nabigyan ng mga ano nila, mabigyan sila ng pansin. Ngayon, ang kinokontra nga nila diyang pilit is dahil daw pinabayaan daw ng Marcos at sinagot naman ng isa na sa admin, ang sabi is the Chinese government has stopped responding to the admin of Marcos inquiring about when or what is going on and so and so. At nung wala nang araw, sa alang nag-offer si Bautista upon orders of the president na entertain any other proposals para matuloy yan. Ngayon, ito ang sagot ng isa. Alright, my POB 2023 Marisquibel 1, February 6. Kunin daw sa 449.5 billion ang program funds. Okay? Sabi niya, kung kung makikita tayo ng sobra, dyan daw ilipat yan. Ayan ang sabi. Actually, naalala ko rin yung hindi ko alam kung true account ni SAS yan dahil sinasabi nila, hindi naman daw. Pero yung sinasabi ni SAS, 80 billion lang daw ang kailangan dyan. Meron daw 449 billion, nakalimutan na raw yung iba-ibang projects, i-buhos na lang daw dyan kagad lahat, yung 80 billion. Ayun naman ang sagot niya. Hindi natin alam, hindi naman tayo ang masusunod dyan. Ano bang feeling mo, Bong? Kung ikaw si Bautista, okay? Sa dami ng nalalaman mong yan, at hingi ka ng pera, sasabihin mo ba sa boss, kunin na natin to 80 billion ang masimulan na. Para, total, sabi mo nga, ito ay yung haka-haka lang, na mabigyan ng importansya itong Mindanao Railways na to. Kaysa maghanap pa ng ibang pondo. Sa kaba ng bayan. Bakit? Bakit? Natin, lahat ng railways project natin ngayon, simulan ni Duterte at simulan din nung panahon ni Pangulong Marcos Sr., lahat ODA. Bakit hindi pwedeng mangyari sa national budget? Ano bang restrictions? Kailangan pa natin ng pera sa national, sa mga services natin. Oo. Nagkakanapan talaga yan ng kung tawag ganito, kasi ganito yan eh. Pag nilagyan ng pera ng estado yan, anong sasabihin ng iba? Ay, bakit ang Mindanao nilagyan nyo ng pera? Bakit kami rito kailangan ng railways, hindi kami nilagyan ng pera? So hindi pala basta-basta yan. Kasi magkakaroon ng conflict of interest yan bawat LGU at saka sa bawat estado, bawat provincial. Kaya pala yung kay... Mas pala ito, mas ganito kasi binigyan ng pera. Alam mo si Isas o sino man nagsalita mo,
hindi nagbabasa. Kaya naman nangyari ang railway na, naging pera ng Estado. Lahat yan loan. Kundi yan utang, ODA yan. Kaya pala pag nagsalita si Digong dati, maghanap kayo ng pera para dito. Mag-isip kayo kung para saan kukunin natin ng pera. At ganoon din si Marcos. Hindi pala yun basta-basta kukunin sa national budget. Meron kang gagawing batas para magbayad sila katulad nung kay Manny Pacquiao. Pinropose niya sin tax, ganyan. Oh. Pagka once na maglagay ka ng pera dyan para sa railway, isasampayan sa tawag dito sa Kongreso at sa Senado. Paano maglabas ng pera dyan? Ang tanong ay kung questionin yan, kung anong nakapaloob sa batas. Magaling. Pwede yan sana. Hindi dapat ginadgetan na yung 10 billion, 10 billion. Every year. O di taas na si Duterte din natapos na yan. 60 million, di ba ka na yan? Nakatawag ganito, naka 70-80% na yan. Kung pwede ha. Ang lagi sabihin na lang, sige, gagawa kayo ng batas dyan. Gawin natin itong program funds na to para doon sa railways na yan. Good for ilan yan, 80 billion, 8 years, 10 billion. Ilagay nyo dyan sa batas na yan. Hindi dapat tapos na yan. Ay, kukuhasan mo utak nila. Pero kung kung nagbabasa sila, talagang nakasimple. Bakit daw hindi na lang daw magtaas agad ng tax? Gawin na raw 14% ang VAT. Sige, kung nagtaas ba ng tax, sino ba ang maapektuhan? Taong bayan. So, hindi pala basta-basta. Ang tax? Tama naman yung dating nagpanukala yung last year na ang itaas ng mga luxury alahas, relo, kotse, lahat. Dapat yan ang taas ang tax. Kotse, dapat taasan. Tapos kung sasanay ka ng aeroplano, naka-commercial ka, naka-VIP ka, yan, taasan mo ng tax. Kasi mayayaman lang naman makaka-afford yun Parang syntax, yung sigarilyo, saka alak. Halimbawa na lang, may relo, nakabili na 10 million. O, lagyan ng tax. Oo, ayun, klase Di ba masasaktan yung mayayaman dyan? Paano naman si Edward kung bumili ng mamahaling baril? Hindi na kasi sino ba nakakatulong sa ito mong girlfriend? Gaano ba kamamahal ang mga relos nila? Gaano ba kamamahal ang mga Louis nila? Yung mga Louis Vuitton, mga whatever, blah, blah, blah. Kung ngayon na ipasa yan, di, lagyan mo ng 30% yan. Ewan ko lang kung meron ba mag-shopping. Itong Casio ko, personal edition tong Casio ko The elites are already pissed off on your statement, Kuya Bong. Be careful. Dapat lang naman. Kasi sila nga nakakapod. Tayo ba kung sila yung Pilipino, nakakapod na bumili ng relo ng 5 milyon? Okay. Okay, babasahin natin yung mga criticism para marinig ng gobyernong Marcos. Okay, etong sabi ng isa. While search for funding, punyeta, utuan moment. Utuan moment. Yan ang pagkakasabi ng isa. Okay, etong isa. The carriage is in front of the horse. Pabida pa more. Pabida lang daw ang admin. Tapos ito na, si Tilaok. At sumagot si Dolores Main. Kung sino man to, talks. Puro daw salita ang admin natin, ha? Mabuti yung binabasa natin yung para mag-isip tayo dahil baka nga naman na puro tayo propaganda na pinababango natin si Marcos na wala naman talagang dahil eto meron na naman good news 7 minutes ago delivering 300 million liters of clean water per day to over 1 million residents through Apo Aguas Davao City Bulk Water Supply Project. Okay? Together, we reduce reliance on groundwater and embrace renewable energy. Ito si Aboitiz, yung matanda na pala, no? Yung dating nakikita ko. Teka muna. Putragis, si Pantaleon. Tama ba itong nakikita ko to? Andito si Pantaleon. Alvarez. Hindi ko alam. Tingnan nyo na lang yung picture, yung Bongbong Marcos may picture dyan, andito si Aboitiz, tapos parang may mama na. Hindi siguro si Aboitiz to. Hindi siguro si Pantaleon. Kamukha lang niya. Okay. Sino pa? Ito, meron akong pinadala. Sa Davao. Inasabi rito si Speaker Martin. Si Tambi. Nagpadala ng relief operations dyan sa Davao. Patay tayo dyan.
Pagka natin basahin niya, baka mabato ko. Nagagalit nga si ano sa akin dahil daw hindi ko raw, sinusuportahan ko raw ang People's Initiative. Ayon kay Vino Reeds. Hindi na ako magsasalita dyan. Ang putya, oh. Maraming nang tumutulig sa akin. Ito pa. Biruin mo, may mga projects naman pero di magawa-gawa agad kasi kulang sa funding. Tinitira naman si Sara dito. BP Sara, 125 million, bla bla bla. Huwag na natin gano'n yan. Gugulo lang dyan. Binabasa ko yung tunay na criticisms na baka meron. Pero yung mga pang-aasar lang, okay, sting, hindi ko nababasahin yan. Gugulo lang tayo. Ito, si Wokinam. With all those EDCA bases, water cannon drama, the South China Sea, West Philippine Sea is still disputed, while the Mindanao Railway that's supposedly to be funded by China is now stalled. Okay? I thought the US will fund it. How come this government is still looking for funds? Meow, meow. Sinabi ba ng US na ano o nag-propose ang US? Di ba lalagay na naman yan doon sa tinatawag nating actualized actualized programs. Kung halimbawa magsabi ang US na sasagutin nila yan, sila magpopondo. Hindi naman ina-approvean yan, Bong, di ba? Dadaan pa yan sa proseso. Go ahead. Ang US nagparamdam na pwede silang magtaka dyan o ODA din. Ang India, ganun din. Ang South Korea, ganun din. Ba't walang tinatanggap? Hindi pa naman mag-i-invest sila. Hindi pa sila mag-ano dyan. Hanggang hindi matatapos yung feasibility study. Ikaw ba naman? Ikaw ba naman, ikaw ba naman negosyante? Pag gumawa ka ng feasibility sa pangangako ka na, sige, gagawin ko yan. Hindi pa tapos yung feasibility study dyan. Wokinam. Si Wokinam, kung naikinig ka, ha? Kung sino man. Hindi kasi yan basta-basta eh. Ang gusto kasi nila agad na meron bibitiwan agad na mangangako. Hindi pwedeng gano'n. Kasi pag nangako ang mga yan, sige, kahit walang visibility study, bla bla bla, magano na kami dyan. Siyempre, bago papasok ng investor, kailangan tapusin muna lahat yung obligasyon ng gobyerno. Para pagka nandyan na yung kompleto na lahat, saka sasampa itong mga investor. Alam nga naman pati ang problema ng gobyerno, ipupumirmahan nila. Bakit tapos na ba ang road right of way? Hindi pa rin. Kaya pala yung FDI, 7% pa rin ang na-achieve or actualized goal dahil ang dumadaan sa proseso sa pag-aaral sa SEC, sa location, kung saan-saan pang pag-iusap at pag-aaral bago matuloy ang ganyang mga foreign direct investment. Dadaan talaga dyan sa BOI kasi i-screen ng BOI yan. Pagkatapos, mag-ano kasi yan eh, mag-MOU kasi yan sila or mag-letter of intent yan sila sa BOI. LOI, MOU. Ito yung yung titingnan yung portfolio mo, kung mayroon ka talagang kapasidad, yung negosyo mo, at i-scout pa yan sa ibang bansa, mga consultant yan, pupunta doon, titingnan, mag-iimbestiga, o talagang itong investor na to ay may kakayanan, whatever, blah, 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 itong hawak na ganitong kalaking pera, blah, blah. At saka kaya minsan, di ba, may pinupost ako, nag-green light na ang BOI. Ibig sabihin, lahat ng mga pinasa nilang dokumento at portfolio ay ipapasa sa BOI. Kasi yan naman siya ang pinaka-huli eh. Pagkatapos niyan, okay na sa BOI, ito naman ang oras na sila ay pupunta kung SAC ba sila, matukuha na sila ng mga permit, kung yung lugar ay kailangan ng land development, di kailangan din nila ng ECC, at mga business permit, blah, 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 blah. Yun, doon magsisimula yun. At Bong, two-way street yan, ano? Kung nagbe-verify ang Philippine Board of Investments, ganun din yung mga stockholders nung kabilang parte na pupunta rin sa Pilipinas, pag-aaralan nila, tama ba yung mga sinasabi, kaya ba nating suportahan, sustainable ba yung mga projects na gagawin nila, paponda nila, dahil baka mamaya masayang ang pera nila. Tama ba ako dyan? Yes, correct. Kaya nga may tinatawag na pumapasok na pledges sa BOI o sa umabot na trillion. Ngayon, ilan ang doon na-approve? O di ba, yung 7%. Ibig sabihin, yung 7% na yun, approve na yun. At meron na nag-realize yun. So, ang iba doon pending, subject for study pa yun. Kung talaga yung mga nag-ano na yun, ito po ang investor mo, whatever. At kung ano yung na-requirement na tinahanap at kung naisasabit na nila. Ganun yun. Hindi yung pagka pumasok ng investor, itong pera ko, paglagay dyan, saan nagpupwesto dito, lalagay ko ng factory dito, pero man gano'n.
Okay, ha? Maliwanag. Okay, ito naman. Basahin natin si Carlos Tan. Ryan Lingo, humanda kayo. Yan ang tirahin nyo, si Trillanes, number one critic yan kay Duterte. Hindi si PBBM ang lagi nyo tirahin para si kayong tahimik. Pag si Trillanes ang pumupuna kay FPRRD. O yun ha, ba meron ng sinasabi, si For Love of the Philippines, sumasang-ayon siya sa sinabi ko. Ito pa ang sinabi niya, what else can we expect from DDS? No matter how good PBBM's intentions and contributions are, they will always find a way to criticize and tear him down. It's no surprise that DDS spends their time slinging mud at PBBM and the government. It is to be expected. Ganon din naman nung panahon ni Digong, ang mga kalaban, ganon ang pinaggagawa, pinapilit na pinababagsak si Duterte. Pero ngayon, yes. ngayon, pero ngayon, imbis na ang kalaban, mga dilawan lang, sumasama ang mga kakampyors at ibang DDS para pabagsakin si President Marcos. Okay? Yun ay pananaw ko lang ha, yung mga naikinig dyan, sasabihin nyo na naman, ang yabang-yabang ko, pumasok kayo dito at magsalita kayo, ipagtanggol nyo yung opinion nyo, kung ano yung kuro-kuro. Dahil ako, magsasalita ako rito. Yun ang nararamdaman ko, hindi ibig sabihin tama. Diba? Ang sinasabi ko, yan ang nakikita ko. Okay. Ito naman. Ako pala to. Harry Roque 2 or Sal Panelo 2. Good info if accurate and not hearsay. Ayan. Kasi nga, yung sinasabi na read between the lines. Okay, ito ha. Arresting Duterte. An opinion? Yun ang opinion niya. Kaya ang sabi ko, good info if accurate and not hearsay. Dahil nga yung kay Panelo, sa kay Harry Roque, na sinabi ni, ito basahin natin. Question. An officer in Krame called PRRD warning him that they are investigating his permits for his gun collection. To which Duterte replied, ibigay mo, he is after all categorized as a gun collector, having received guns from local and foreign visitors over the years as a gift, which is all legal. Parang si Imelda Marcos, First Lady, tumanggap ng ilang libong sapatos dahil maraming mga manufacturers na gustong ipakita yung kanilang produkto, kaya nagbibigay. At yung mga ibang gustong magpasikat, dahil iba daw ang klaseng size ni Marcos or ni Imelda, is nagpapagawa ng iba-ibang design din. At internationally, ganun din ang ginagawa. So looks like si President Duterte, kaya pala may 500 guns, over the years, 40 years siyang mayor, binibigyan siya ng regalo. Okay? Wala naman yatang maximum ownership of guns. Next. News that AFP will abolish Task Force Davao started going around after the visit of General Browner in the East Mindanao Command, okay? East Mincom. Today, the AFP denied that there are such plans. Could this have been a filler to see how they will react? Let's call this instance 2. Dalawa na yan, ayon kay read between the lines. Dating pumapasok dito yan, pero ngayon tumutuligsa at tinatawagan ng umbayaran. Okay? According to Roque, PRRD called him a late plan to arrest the latter. Yun daw, according to Roque. Yun nga sinasabi natin. It is highly doubtful that this is because of the ICC issue. Okay? Meron siyang sinasabing iba. Tama naman, doubtful daw. Dahil ibang pinanggagalingan. If they are indeed planning to arrest PRRD, it must be for another reason. Could it be that they are using, okay, the angle of sedition to arrest him? Oy, sedition, In order for them to spin that story, they must be able to show he has the means to the crime of sedition. Guns, instance 1, Army, instance 2. Yung sinasabi niya na, yung itong kay Can PRRD's speech where he talked about seceding Mindanao to be used be used to arrest him on grounds of inciting sedition? Definitely not. Yan, sabi niya. Sedition under Article 139 is a crime committed by persons who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods. Attain by force, may army ba si Duterte? Wala naman. Puro formang hindot lang yung mga PMAers. Saan sila kukuha? Kaya they can, okay, rise up publicly on social media. But who knows? Baka yan ang sinasabi ng iba na baka may army yung mga retired PMAers. Okay? At saka yung mga retired generals.
na hindi nabigyan ng posisyon. Pero as far as I'm concerned, Anyo and Galvez are two generals at yung isa pa, di ba, na hindi naman yata papayag na ganun ang mangyari dahil loyal sila sa Constitution at saka sa Pilipinas. Okay? Nakita naman natin, si Galvez working for the new president, Anyo working for the new president. So they are for what is the good of the country. Okay? Ito yung tanong yung Banangle. Are the elements of the sedition there? Ito pa rin yung continuation ni Bino Reeds at saka read between the lines. What's the objective? To attain by force, intimidation, or other means outside of legal methods? Absolutely not. Tama naman. Nakikinig naman ako sa idan. Okay? PRD said that they are exploring the peaceful and legal way to go about the idea of seceding Mindanao and will file a case in court. So, si Panelo, idea lang daw yun. Si Pantalon Alvarez actually has written, okay, kung ano man ang tawag doon sa sinulat niya. Plan, white paper. Sa business community or sa mga HR, we call it a white paper. You know, when you have an idea supported by facts, research, records, journals, and everything else, parang business plan yan. There's a white paper na. Okay? At yun ang pinalalabas ni Duterte. Sabi niya, si Pantaleon meron daw. Alright, ito naman. He did not, okay, elaborate. Calling for the AFP-PNP to protect the Constitution is not sedition or rebellion. Tama rin naman, okay? Because that is their sworn duty. So again, a big no. So, if they arrest President Duterte, alam niyo na yan. Budol na naman yan. Hindi kita daw nakuha. So, ang pinalalabas niya sa kanyang opinion, okay, opinion lang yan, tandaan niyo, is may plano ang AFP, PNP na hulihin si Duterte. Parang yan ang pinananabi nito na kung aarestuhin yun, under the grounds of sedition or rebellion. Kaya pinapakita na merong baril, merong army, merong ganito chuchuruchu. Alam naman natin, it's not gonna happen dahil ang taong bayan, hindi papayag na arestin mo ang dating presidente. Pero but then again, that is his opinion. Kaya igagalang ko yung opinion niya. Kaya ang sinagot ko na lang dyan ay naman sinagot ko rito. Tutulog na ako agawin. Nabasa ko to Sandali, tingnan natin. Alam ko may, ano ko rito, meron akong, ang sagot ko dyan, ano yan? Parang Harry Roque or Sal Panelo. Good info if accurate and not hearsay. Yan pala yan. Kaya sinasabi ko dyan, kailangan magbasa-basa pa tayo. Anuhain natin kung saan nanggagaling yan. Kaya I call it a chaos and confusion dahil nalilito na sila. Every turn and corner, may mga nangyayari. Sino ang nagpapasimula? Trillanes et al. De Lima, naikisakay. Si Lamas, sabi ni Edward, yung si Lamas, yung ano. Hindi ko masyado napapansin si Lamas Okay? Sino pa? Si Hontiveros, di ba? Kung ano mga nagawa yan. At ito nga, si Trillanes ulit, papatawag ng inquiry na for me is good. Dahil, itapusin na natin to. Huwag na tayong magloko-lokohan. Ganyan ang gusto ni Trillanes, inuurat tayo. Let's call the bluff. At ituloy yung EJK inquiry. Hindi dahil guilty si ano, kundi isang sinasabi ko, para tapos na. Di ba? Kasuhan. Hindi guilty. Manahimik na kayo. So we can move on. Para wala nang pwedeng arte-arte pa na idadahilan, ganito, ganyan, di ba? Para kung tatakbo si Duterte, edi sige, tumakbo siya as mayor or senator or gawin niya. Wag nang idamay ang Pilipinas. Whatever his plans are for local, gawin niya. Okay, wag niya nang isama ang Pilipinas. Yung ICC na yan, kailangan suportan nila si Trillanes sa Congress inquiry para out of the way, maibaon na sa hukayan na wala naman, kung meron man, ang huhusga Pilipinas. Okay? Simple lang yun Natapos lahat na ganito. Boom! President Ferdinand Marcos, okay, by the virtue given to me as President of the Republic, hereby, di ba? Ano tawag doon? Give pardon. Di ba? Pero sabi niya yan, sabi ni Edward
Kailangan mag-apply ka ng pardon kung meron man. Di ba? Oh, Digong, tapos na. Oh, guilty ka raw ng isang count. Okay? Yung si, kung sino man yun. Hmm. Sige, guilty ka na. Apply ka dito. Oh, tapos pardon. Tapos ang usapan. Wala nang mangyayari pa. Di ba? Para mapabilis, para we can move on as a country, as a nation. Wag ba nating patagalin pa? Duterte, kung naikinig ka, yung mga kakampures at kung yung mga big time na supporters mo, dapat yan ang focus nyo, Trillanes. Either you go against Trillanes or you go with Trillanes. Di ba? Patahimikin nyo or supportan nyo. Okay. Johnny, go ahead. Napakabaga naman yung speech mo. Pero, I had a question for Kuya Bong. Is he still there? Ayan, dyan si Bongo. Can he speak? Can you speak? Yeah, Bong. Yeah, sige, bakit? Okay. So, I have some question about something. So, can you explain about yung, like, yung inflammation, pero still, ang prices ng rice is still very high. This is still complained by many people for these days. Is there like a reason? Sige, ganito lang. Madali lang may paliwanag yan. Okay. Tanda natin ito. Ang Pilipinas, mula sa panahon pa ni Marcos Sr., ilan na ang dams na dadagdag? Duterte lang ata yung Kaliwa Dam at saka yung sa Iloilo. So, itong national budget for 2024, dinagdag ng 8 billion yung dam sa Iloilo. So, kailan matatapos itong mga dam ko? 2027, 2028? Probably, siguro, baka yung mga year na pwedeng matapos yan. Ang ano natin ngayon, ang palayan natin ngayon, na nag-i-exist, na irrigated at meron na solar power na irrigation, ay nasa 5 million hectares lang. Kung titingnan mo ang Vietnam, ay nasa 12 million hectares sila. Kung titingnan mo sa Thailand, nasa 10 million hectares sila. So, sobra-sobra ang bigas nila. So, tayo, economics 101, supply and demand. Pangalawa, bakit mataas ang bigas? Kasi lahat tayo fossil fuel base. So, muna ang abono natin, nanggagaling sa ibang bansa, kailangan ng crudo. Sasakay mo sa marko, kailangan ng crudo yan. Pag dating mo nito, landed po rito sa pier, kailangan din ng crudo, dadalhin mo sa bodega. Pagdating sa bodega, dadalhin mo sa distributor, kailangan din ng crudo, bago makarating. So, mahal. So, ganun din, pag nagaling sa distributor, kung sa isang tindahan, bibili na magsasaka, dadalhin naman din sa palayan niya, ang layo. So, magkano na ang cost pa lang sa logistic ng abono bago landed price dun sa palayan niya para i-abono niya. It cost price. Doon pa lang, alam naman saan kukunin yun, alam naman libre yun. So, doon ilalagay yun sa bigas. Para doon sa tinatawag niya, expenses niya. Ngayon, ang bawa-bawa natin, crudo. Ganun din, ang pestisidyo natin, imported. Wala naman tayong sariling manufacturing dito na na pestisidyo eh. So lahat yan, imported. Lahat fossil fuel ang gamit. Fossil fuel-based lahat ang abono natin. At yung salay natin, pag in-harvest natin, crudo pa lang ang kailangan. At pag dadalhin natin sa hilingan, crudo pa lang ang kailangan. Pagdating doon sa tindahan, crudo pa lang ang kailangan. Kaya crudo mo. Ilang stage na gagamitan mo. So, hindi talaga siya bababa ang bigas. Kaya ang ginawa ng gobyerno, ni Pangulong Bongbong Marcos, ay yung tawagan nito, yung gumawa siya ng rice processing plant. Yan yung makakalaban ng mga oligarko natin o middleman na mayroong mga lalaking giikan o gilingan. Nandiyan dito sa Bulacan, nandiyan sa Nueva Ecija, nandiyan kung saan yung malaking palayan, nandun yan sila. Itong rice processing plant na to, ito yung ginawa ni Marcos, yung pagkaip niya. Sabi ko, meron sa Cotabato is worth 600 million. Ang 600 million ba, simula pag-upo niya, matatapos ng 2 taon yan. Baka nga lang ng 3 taon, 3 taon bago matapos eh. 600 million yan. We talk about 600 million. Hindi nag-uumpisa to sa 10 million ang rice processing plant. So, tingnan natin sa Bendo, 300 million yan. Magkano dito sa Nueva Ecija? 100 milyon, dalawang rice processing center dyan na tigda 200 milyon at isang 150 milyon. Tatlo ang tinatayo dyan.
At dito naman sa Pampanga, dalawang 100 million. Sa Bicol, ganun din, 100 million. So ano yung expect natin sa 100 million na, na rice processing center? Matatapos ng 2 taon? Yun lang kasimple yun. Construction, ang logic na lang gawin natin. So, mararamdaman ang pagbaba ng bigas. Kasi ngayon, namumudmud sila ng makina. Ngayon, meron naman akong pinos ngayon, yan nasa Benguet, namudmud sila ng mga makinarya doon. Mga traktor, mga tawbister, Ganun din ang ginawa niya sa ibang mga karating bayan. Every year, namumudmud ng makina. Kasi yung kailangan eh. At the same time, nagkaroon din siya ng budget para dito sa mga solar irrigation. Kasi yan yung tinatawag na advantage solution. Immediate yan. Na ang budget mo sa solar irrigation ay 9 million, 10 million. Yan yung natatapos lang ng 1 taon at kaya nilang magkaroon ng palayan na masusupply ng palayan mga 1,000 hektarya hanggang 2,000 hektarya. Yan yung pinaka-band-aid solution na gagawin na pinaka-fast at pinaka-mabilis. Ang solar irrigation. Ngayon, meron naman bago, ito naman tinatawag na artificial reservoir. Yung reservoir na to ay malakat din yan, 3 to 5 years din yan bago matapos. Ang mega dams, tandaan natin ang mega dams na itatayo, it cost about 15 to 20 billion pesos. Inaabot yan ng 10 hanggang 15 taon. Pinakamababa dyan, itong kagaya ng itong kaliwa dyan, mura lang to, nasa 8 billion na ata yan, 10 billion. Siguro mga 6 to 8 years yan, 7 kasi maganda ng teknolohiya ngayon. So yan yung long term na para magkaroon tayo ng irigasyon. Kasi ang palay, hindi mabubuhay yan sa lupa o sa araw lang. Na pwede nang diligan lang. Kailangan talaga yan ng patubig. Yan ang problema, supply chain. Alam natin yan. Sinabi na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag nabuo yung supply chain na yan at ang hawak yan ay magsasaka at hindi mga middlemen, kagaya na yung rice processing center na yan, hawak yan, kooperatiba at saka LGU, so hindi masyadong pagkakakitaan. So ang kagaya ng sa sophisticated yung nasa sa Cotabato, yung 633 million, 15 tons per hour ang kaya niyang patuyuin. At per 1 hour, kaya niyang gilingin at maging bigas. 2 hours lang ang kailangan mo sa 15 tons. Para paglabas ng bigas na. Yun lang. Yun yung sophisticado na ginawa dun sa nag-inaugurasyon na yun, nag-groundbreaking na, kompleto na lahat. Ano na lang yan, i-implement na lang ng LGU yan. Kasi true loan nun ng LGU yun. Tapos ano yan yung mga, kasi kaya naglagay ng malaki dyan sa Cotabato kasi nasa 35,000 hectares ang palayan dyan. So kailangan talaga, kung magkaroon sila ng sarili rice processing center na hindi na, kasi ang nangyayari kasi ngayon, itong mga palay natin ngayon, ang problema natin sa magsasaka, pag iaawas doon sa harvest nila. So kumita na itong middleman, kasi magsasaka. Kung mapigil naman yung another dagdag utang. So nababaw ng utang. Kaya ang ginagawa ng gobyerno ngayon, nagpapautang ng walang tubo at nagbibigyan ng makinarya. So antayin natin matapos yung processing center na yan, inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ngayong 2024 o 2025, kasi pag natapos nitong mechanization program na to, hanggang sa buong kapuluan at meron na, ang isusunod yan yung silo. Alam nyo, ang silo, napakaganda niyan. So saan kukunin yan? Dito sa RTL ha. Itong RTL, kasi pag kasi ng mechanization ng silo, dyan na ngayon mag-i-invest. Kung kunwari, kasi ang laki ng RTL nung tawag ganito, nung 2023, nasa 30 billion. So, ang isang silo, nag-work siya ng 10 to 20 billion. Sino silo is 10 billion. 10 billion yan. Dahil sa alang-alang Leyte, nagtayo doon, na 10 billion yun. So, kung magtayo ng silo, na para din sa mga palayan na malalaki na yan, at pahahawakin dyan ay, halimbawa, NFA, o pahahawakin dyan, o hindi talaga papahawak yan sa privado. Kasi pag niya pahawak yan sa privado, pagkakakita niya. So,
So mapupunta naman ng overhead niya yung sa bigas o sa palay. So kaya yung ano na yan, yung RTL na yan, yun yung sinabi niya nung nakarang taon, na matapos ng mechanization program sa buong kapuluan sa Pilipinas, ay isusunod niya na itong pag-aaralan at paggawa na sa feasibility study regarding sa silo. Small and large silo. Para doon, i-impact yung bigas na kaya mag-impact doon ng 1 taon, 2 taon, kasi silyado yun eh. Kasi yun talaga ang problema natin, yung pag-iimpact ng bigas. Kasi hindi tayo makakapag-impact ng bigas good for 6 months to 1 year, ay talagang laging mataas ang bigas. Kasi nga, consumption, bili, consumption, bili, consumption, bili, consumption, bili. Walang tayong mapag-imbakan. Meron lang mapag-imbakan ay itong mga kapitalista na meron malalaking warehouse pag sinasako nila. So wala ang mga magsasaka natin yan. Kaya ganun ang nakitang problema ni Pangulong Bongbong Marcos sa problema ng bigas, supply chain. Kasi ngayon, ang nangyayari ngayon sa supply chain, ang magsasaka lang ang magpo-production, pagdating sa giik at sa marketing, ay mga middleman na. So ang kumikita, middleman. Sila ang nagbibenta ng mahal. Hindi itong mga magsasaka. Yun lang. Simple paliwanag. Bong. Ang iba, sinabi ko nga sa kanila, pagka bakit wala pang 20 pesos ang bigas, magbasa kayo. Yun lang yan. Basahin nyo kung anong ibig sabihin ng supply chain. Pag maintindihan nyo na merong maintindihan natin na kung anong ibig sabihin ng supply chain sa agrikultura, maintindihan natin yan kung anong problema ng agrikultura. At yun ang inaayos ng tumulong Bongbong Marcos. Yun lang. Thank you. Bong, ito, question. Okay, thank you, Johnny. Tama, okay ba yun, Johnny? Yes, thank you for the broader explanation because Right. I really hope that most people will understand why it's kind of really expensive because they're just like talking, complaining shit without understanding a bit. Okay. Ito naman, question, bakit daw ang focus nasa agricultural? Ito bibigyan natin ng numbers para maganda ang usapan. Ang numbers ng agriculture, okay, as of 2023, third quarter, ang agricultural trade is amounting to $6 billion. Okay, yan ang ano. At sinasabi, nag-annual decline pa raw, 12%. Tingnan natin Basta yung numbers wala akong pakialam dyan. Binabasa ko lang para lang malinaw. According to Philippine Statistics. Ang Philippine tourism, okay, yung sa pre-pandemic, hindi pa natin masyado naaabot, pero lumalabas, meron na raw tayong kinita na 8.7 billion dollars sa international tourism receipts. Okay ba? Maganda tingnan natin kung anong ikukumpara dun sa pre-pandemic. Okay, hindi ko pa nare-research. So pupunta tayo dito sa OFW remittance dahil yan ang pinagkakakitahan natin. As of kailan ba to? 2023, cash remittances reached, okay, is 27.5 billion. Tama ba to? Okay. Okay, tingnan mo na year on year end, nag-increase ng 3 billion. 3 billion dollars at as of and then as of 10M 2020 siguro yung October 2023, cash remittances reached 27.5 billion. Na sinasabi ng iba, pauwi na ang mga Pilipino na nag-OFW. Dahil wala naman daw kwenta. Na tinitira nga ni, sino ba yan? Si Maria Elena. Last year, ano kami dyan. Na sinasabi niya, yun daw pinapadala ng mga hindi na US citizens, katulad ko. Padala ako ng pera sa Pilipinas nung bumili ako ng lupa. At saka yung ngayon, buwan-buwan, yung pera ko rin dyan. At kung sino-sino pang mga naging citizen na ng iba-ibang bansa, Japan, London, ganyan. Hindi na raw counted yun as OFW. Saan mo i-count yung pinapadala ng mga Pilipino kung hindi yung part of OFW Sandali lang Bong Comparison muna tayo Okay. Eto pa. BPO. Okay. The IT Business Process Management Sector in the Philippines. Okay. Magkano ba ang kinita noong 2023? Basahin natin. Meron tayong dahil baka puro tayo focus sa agriculture. Okay? Ito. At baka puro tayo tourism. Nakakalimutan natin yung iba pa. Alright.
Asan yung data from last year? Ang sinasabi lang dito, expected to rise by 8.7. Asan na yung ano? So, lumalabas dito sa ano is $35 billion. Ha? Kung hindi man ma-reach yan ng 8.8, nasa 30 billion. Malaki pala yan. Dapat pala pinabibigyan din natin ng pansin yan. At ini-improve natin yan. I-make sure natin na upskilling, reskilling, maintaining, yan ha. At saka yung ah, hindi lang US, hindi lang England, hindi lang Australia. So kung ano-ano pang pwede nating pasukan. Ngayon, Bong, ito. Why does it seem to be that agriculture is the main focus? Paliwanag mo nga yan, ano ba tayo? Food security muna ang inuuna rin natin, hindi dahil lang yan para lang bumaba ang presyo ng bigas, kundi para sa, go ahead, Bong. Bong. Yes. Sorry. Ganito yan. Ang agriculture kasi, backbone kasi ng ekonomiya natin yun eh. Pagka nabuo natin yung supply chain sa agriculture, 2 digits ang madadagdag natin yan sa GDP. Magkano ngayon? 9 billion US dollar. So ano ang mga produkto nito ang mga na-export? Mantika, coconut oil, virgin coconut oil, pinya, kamatis, yung don, tomato paste, tomato sauce, tomato ketchup, tsaka yung saging. May durian na, may avocado na. So, wala pa yung mga ibang produkto natin, kagaya ng mga highland vegetables natin, kagaya ng patatas, carrots, ay wala pa. So, hindi pa kasama dyan ang livestock at sa poultry. So, tayo, nag-i-import pa tayo ng livestock at sa mga poultry at lang lalo na sa gulay. So, kung mabuo natin yung supply chain sa agriculture, lahat yan na kailangan. Kasi lahat ng mundo ngayon ang kailangan ng pagkain eh. Lalo na sa manok, Singapore. Ang karating bansa natin ay puro mga Muslim, manok at baka. So, ang ganda ng ano natin dito, kung magtaga ng baka. Kagaya din naman ng ano, kagaya ng dairy products natin, lahat imported. 99%, isipin mo, 99% nag-aangkat tayo ng dairy products. Kung makakuha naman tayo na ng 50% o 80% makapagbuo tayo dito sa sarili natin production, makakapag-import tayo ng dairy products. So hindi lang ang daming potential sa agrikultura na pwede nating export, na pwede sa Pilipinas. Palay, mais, ngayon tayo pa nag-import ng mais, pati itong tinatawag ng soybeans. Soya beans. Kung saan tayo nag-import ng soya beans, pagkain ng mga baboy galing sa Amerika. So dadalhin dito. So yung mga soya beans natin ginagawang taho, ginagawa tayo galing din sa ibang bansa, dito pinipiga. Kung magkakaano tayo dyan, makapag-production tayo, ang soya nabubuhay sa Pilipinas. Kung makapag-production tayo niyan, at magagamit natin sa sarili natin sa Pilipinas, pwede pa tayo mag-export. Kaya lang, kailangan talaga dito ay talagang hindi kaya ng 6 na taon, hindi kaya ng 12 taon, hindi rin kaya ng 10 taon. 20 years bago siguro magbuo natin yung tinatawag na mga kapag-export tayo ng bigas. Kasi ang kasi ang ginagawa namin ng Pangulong Bongbong Marcos, inuunan niya yung supply chain eh. So yung sa research and development, hindi pa sa nag-concentrate doon. Kailangan din natin ng research and development para ma-upgrade yung mga bago nating kung ano yung meron sa bansa. Kagaya ngayon sa Thailand, ang puno ng niyog doon, namumunga ng 10 taon, 50 taon. Samantala ang niyog sa Pilipinas, namumunga ng 10 taon. Isipin mo yun, nakakaano na sila doon, nakakapag-harvest na sila ngayon, nagsisimula na ngayon. Ang niyog natin, ang sa Philippine Coconut Authority, meron na silang siniseedlings ngayon na nasa 400 to 800,000. Yun yung mga bagong variety ng yun, magaling sa ibang bansa. So, yung naitanim na dito at nag-production niya, nagdahan-dahan na yun. Kasi yan na yung ipamanit, yung mga luma natin niyog, na para naman itong mga mababang niyog na to, at least mabilis ang magandang bunga. Kasi ang ratio kasi nga ng isang puno, na dapat sa Thailand kasi, ang isang puno kasi doon, ay kayang maghulog ng puno ng 50 hanggang 80 peraso. Ang Pilipinas, ang isang puno natin ito, hanggang 20-30 lang. Isang puno. Isipin mo yun, ang laki ng kasi wala tayong research and development dito sa Philippine Coconut Authority. So ang laki ng napagtiwanan tayo. Ibig sabihin, napagtiwanan tayo ng panahon
in terms of agriculture. Ang manok ngayon, medyo ano na tayo ngayon, medyo high-tech na ang manok natin kasi dati-dati ang manok natin ay puro mga natives lang. Ngayon, ang manok natin 30 days, 28 days na. So, medyo maganda na ang research and development kaya lumalaki na. Problema lang, may sakit. Itong baboy din naman natin ngayon, na dating na 6 na buwan, 5 buwan, ngayon 4 na buwan lang, ay maabot ng 100 kilo na. So, maganda na yung ano lang. Ang problema, may sakit naman na pumapasok. Sa baka, ay ganoon din, matagal naman talaga ang baka. Pero yung ano natin yan, yung dairy, sana matugunan ng pansin din yan ng gobyerno natin. Kaya kung ako ang pipiliin, at kasi Pangulong Bongbong, pinili naman talaga niya, ang agrikultura talagang unahin. Bakit kamo? 23.1% ang workforce dyan sa agrikultura. Kung sa palayan lang, ang nagpapalay ngayon, ang may-ari ng palayan ngayon, o ang workforce dyan, nasa 2.4 million na. Palay pa lang yun. Hindi pa kasama nagtatanim ng kamatis doon, hindi pa kasama nagtatanim ng saging doon, hindi pa nagkasama nagtatanim. Overall, nasa 10 million o hanggang 15 million ang nasa agrikultura. Kaya kapag napalakas mo yung agrikultura na yan, yung 10 million na workforce na yun, nagtatrabaho, may-ari, kasama na yung may-ari doon, ay madodoble ang ano dyan, madodoble ang workforce dyan, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon-generate. Anong may bibigay sa ekonomiya natin? Ang laki ng 2 digits. Baka yung 9 billion US dollar niya, pagka nabuo itong supply chain, kahit makapakwa, dinadasal ko nga eh. Hindi ko naman pinangarap na matapos si Pangulong Bongbong Marcos ang 2028 ang supply chain ay mabuo niya 100%. 30% lang, saya na ako. Kasi nais nga zero ang supply chain natin eh. Kung mabuo man lang yan ng 20 to 30%, sa susunod na administrasyon, 20 to 30%, dahan-dahan, gradual. Kasi hindi naman kaya ng ano yan, ng isang administrasyon lang eh. So kung susunod na administrasyon, ganoon din ang gagawin. Kung ano yung mga Philippine Development Plan ng Agriculture, yun na lang ang susunod kasi nakaprogram na yan. So in dalawang term, apat na term, mga Pangulo, bubuo na yung supply chain